Ito po, tingnan natin at kayo na humusga, okay, kung paano ang direksyon ni Pinky Lacson patungkol dito sa 18K. Oh, basahin natin yung post ni Attorney Baligod. Sabi niya, kung pagbubunyag ang pangungurakot ng matataas na opisyal ng gobyerno ay ituturing na destabilization at pamumulitika, ano ang gusto ninyo? Ang punto rito ni Attorney Baligod, kung ibubulgar yung nakaupo o matataas na mga opisyal, destabilization agad o pamumulitika. Anong gagawin natin kung yung magnanakaw nga ay yung mataas na nakaposisyon? So ibig nyo sabihin, pag ang nagnakaw ay maliliit na tao, dapat lang tawaging magnanakaw. Pagka ang nangurap ay mga barangay captain, mga board member, barangay tanod, tama lang tawaging kurap kasi magnanakaw. Pero pagka matataas, presidente, speaker, kung sino-sino man, matataas, ang ibubuking, ang ibubunyag, destabilization, pangungurakot. Ang sabi, ang pahayag ay tugon sa naging komento ni Ping Lacson na mga aligasyon hinggil sa umano'y korupsyon ng International Criminal Court ay maaring may political color at posibleng may destabilization aspect. Sabi niya, sinasabi po ninyo tuloy na bawal ibunyag ang magnanakaw ay ang gobyerno. Saklap naman yan. Di ba? Anong gagawin natin? Kung gobyerno talaga ang may sala, kung gobyerno mismo ang nagnakaw, anong gagawin natin, Lacson? Pag gobyerno mismo ang nagnakaw, tumahimik tayo? Kasi tatawagin yung destabilization. Diyan pa lang, kita mo na si Lacson eh. Ayaw talaga dito sa 18K. Ayaw niya talagang imbestigahan yung ibinunyag ng 18K na naghahatid sila ng mali-malitang pera kay Bongbong Marcos sa mga congressman, lalong-lalo na kay Tambaluslos. Oh, eto pa. Sabi niya, ang pinoproject doon, napaka-corrupt ng ICC. Nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Sa akin, mukhang not just may political color, mukhang may destabilization aspect, di ba? Ang gago rin eh, no? I mean, hindi ko alam kung siya ang gago o ginagago tayo. Hindi ko alam. Parang, ang dating sa akin, ginagago na tayo nitong tao na to. Mabibinyagan kang destabilizer. Mapapagbinyagan kang namumuliti ka. Pag binuking mo yung baho nila. So ano? Tahimik na lang tayo. Uulitin ko. Malalaman ninyo kung ano ang gusto ng presidente. Tingnan ninyo ang direksyon ni Pinky Lacson. Next po. Eto din. May tanong ako sa inyo. Ang ganda nitong pinost ni Defensor. Tanong ko sa inyo. Ang sabi niya kasi, sabi nyo, si Saldico ang mastermind sa nakawan sa gobyerno. Ngayon nagsalita, mga bataan niya, hindi na totoo. Naalala ninyo? Ang ombudsman, ICC o kung sino-sino pa man, ang tinutumbok nila na mastermind dito sa ghost projects as a flood control scandal, mastermind ng nakawan, korupsyon, tinuturo nila si Saldico. Kung papaniwalaan natin yung mga pinagsasabi ng mga bataan ni Bongbong Marcos na si Saldico ang mastermind, mga bataan niya sinasabi kung saan siya nagdi-deliver ng pera. Kung sinong nakikinabang.
Quadcom, envelope. Pagkatapos ng hearing, may lalabasan silang exit, bibigyan sila ng envelope. 2 milyon kada hearing. Yung iba, hindi lang isang envelope. May isa may 2. Yung iba, isa lang. Naiintindihan nyo? Ang ganda nung pagkakasabi dito ni Defensor. Kasi kung siyang mastermind at yung mga tao niya nagsalita, ibig sabihin, totoo. Kasi siya nga mastermind eh. At kita nung tao niya kung kanino dinideliver yung pera. Kaya nagkamali ng salita dito yung mga bataan mo, Bongbong Marcos. The fact na diniin nyo si Saldico as mastermind, nagkamali kayo. Pwede nyo pa nga pinagtalgol si Saldico eh. Kaya lang, diniin yung mastermind. Di tama. Hawak niya ang pera. Hawak niya kung kanino, i-deliver yung pera. At pansinin nyo, yung testimony ni Gutesa, biglang nag-testify, biglang nagsalita si Saldico, tumugma. Biglang nagsalita yung 18K, tumugma, tugma eh. Iisa direksyon. Huwag niyong sabihin si Saldico, kakampi Duterte. Galit kay Sara to eh. Hindi ba kayo nagtataka? Si Sara hindi niya dinilibera ng pera? Bakit naman? Kalaban yun. Binibigyan nga nila ng pera yung Quadcom pag ginigisa ang Duterte. Pag ginigisa ang vlogger ng Duterte. Pag ginigisa si Sara, pag ginigisa si PRRD. Kalaban to ng Duterte. Katanga mo na lang. Hindi ka siguro taga-Pilipinas. Baka taga-Pluto ka. Kung hindi mo alam na kalaban ng ni BP Sara to si Saldico. Alam lahat ng taga Luzon, Visayas, Mindanao yan. So wag niyong sabihin, ito ay pamumulitika in favor of Sara Duterte. Hindi po. Ayaw nila kay Sara. Naiintindihan niyo po. Kaya lihiti mo. Lihiti mo itong mga witnesses o mga ebidensyang prenisinta ng 18K.